Pasok na sa win column ang Department of Justice Beacons matapos dominahin ang Department of Foreign Affairs diplomats sa kanilang mainit na bakbakan kahapon sa eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City. Dinumina ng DOJ ang DFA sa final score na 85-24. Nanguna sa DOJ ang backcourt tandem ni na Atty. Richard Padulyon na kumamada ng 21 points, 8 rebounds at 2 assist. At si Atty. Jay Gumasing na humakot naman ng 16 points, 6 rebounds, 4 assists at 2 steals. We lost our first game because we were not able to adjust, but little by little the team is adjusting. So I think they can expect better plays from us, better results in the next games. Mas malakas kami ngayon dahil nagkakaalaman na kami ng mga plays namin, alam namin mga moves namin. So yung play namin inside the court, alam na namin. So yun ang kailangan pagandaan ng aming opponent. Dahil sa panalo, pasok na sa win column ang DOJ, habang ito na ang ikatlong sunod na pagkatalo ng DFA. Buti nakuha namin yung first game namin. Actually, lahat sila nag-contribute naman. So, sana magtuloy-tuloy na yung mga susunod pa na game namin. Sa second game, nagpaulan ng 6-3 si Senator Christopher Bongo para italaan ng defending champions Senate Sentinels ang kanilang ikatlong sunod na panalo. Wagi ang Senate laban sa Malacanang Team Office of the President Executives sa exciting ball game na umabot pa sa overtime sa score na 92-87. Sa ikalawang pagkakataon, tinanghal na best player of the game ang chairman ng Senate Committee on Youth and Sports na si Senator Bongo na may 20 points. Kabilang dyan ang much-needed na 3 3-point shot sa overtime game na nagbigay ng selyo sa kanilang tagumpay. Salamat sa Panginoon, salamat sa mga teammates ko, coaching staff. Lahat, pinilit pa nila ako maglaro. Sakit na talaga likod ko kanina. Pinainom na ako ng pain reliever, pati pinahid na po, uminit na yung likod ko. Buti na lang na samahan yung pag-init ng kamay, nakatsamba po. Tsamba, may ganong araw talaga. Salamat po at nanalo kami. Congratulations sa lahat. Team effort po yun. Nagambag naman ang last executive season's finals MVP na si Ray Maliaga na may 28 points, 19 boards at 5 dimes. Yung OP, pinahirapan kami kasi parang sila yung namin sa standing, isa rin sa malakas na team. Sa ngayon, may malinis na 3-0 win-loss record ang Senate Sentinels, habang ang Office of the President Executives ay may 1 panalo at 2 talo. Napakaganda ng laro. We're up by 17 points pero unti-unti nakain nila. At dumamang pa sila. They take the lead nung huli. So, ganun talaga ang may mga runs talaga yan at yun dapat nakokontrol. Maganda yung game actually, maganda yung result, pero yun lang talaga, kulang talaga may mga players. Wala si Yusek BJ Palatao, wala si Sir Mark Lapid, and wala si Sammy Yang. So yun tatlong yun is part ng core din namin. At sa third game, inilista naman ng AFP Cavaliers ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos magbagi kontra sa Judiciary Magis sa score na 63-53. Nanguna sa opensa ng Cavaliers si Lieutenant Colonel Joseph Eloisada na may double-double na 15 points, 11 rebounds at 3 steals. Kung ano pinag-usapan, maintain lang yung pressure, bawian sa takbo kasi medyo nahirapan magpa-shoot ng first and second quarter. Ayun, naka-adjust naman din kagad. Yung key dun sa panalo namin ngayon, yung transition, so tumakbo talaga sila. So yung sinabihan ko sila na pagka kaya namin sa transition, go, takbo lang. Pagka libre, tira lang. So ganun lang. Siguro mataas ang level ng aggressiveness ng AFP. Mataas yung rebounding na 57 against 34 kami. Sa ngayon, nangunguna sa standings ang AFP kaagapay ng Senate Sentinels.
Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.